Ako, itong Bongbong Marcos pati ang Japan linalagay sa indulto dahil gumagawa sila ng security alliance na para bagang lalaban talaga sa China. Pero alam nyo, ang mga Hapon, ayaw na ayaw yung konsepto na lalaban muli dahil sila nga naging biktima ng nuclear bomb sa Hiroshima at Nagasaki at alam nila na yung pagde-deploy ng mid-range missile sa Pilipinas, naku, yan po'y magiging mitya na naman na isang nuclear war. At naku, talagang ayaw na ng mga Hapon ang nuclear bomb dahil sila pa lang sa buong daigdig ang naapektuhan. Pero mga kaibigan, alam ko nakaalis na, dumating ang nakaalis na itong si Zelensky. Ang tanong, bakit ba siya in-entertain ng presidente? Unang-una, hindi na po presidente yan si Zelensky. Natapos na kanyang termino. Abay, nawili sa kapangyarihan at ginapit ang gera bilang dahilan, hindi tumawag ng eleksyon. Mantakin mo, siya'y nasa Europa, namumuno ng walang mandato galing sa taong bayan. Nako, kung yan ay preference ng presidente, alam niyo na ang mangyayari ha. Bagamat tayo ngayon nabudol at binigyan natin siya ng 31 million, baka mamaya sa kinabukasan na malapit na, baka hindi na umalis yan at gayahin si Zelensky na wala nang ile-eleksyon, mananatili na lang siya sa kapangyarihan dahil yan naman ang ginawa ng Marcos Sr. At bakit mo kailangan entertainin? Dahil humingi siya ng suporta doon sa gera ng Ukraine. Alam niyo po, napahiya siya. Kasi bagamat pinuntahan niya yung Shangri-La Dialogue at kinausap ang mga ASEAN, 3 lang silang pupunta doon. No? Hindi pa Prime Minister ng Singapore ang pupunta, isang opisyalis ng Timor-Leste at saka isang representative ng Singapore at isang representative din ng Pilipinas, bagamat di ako magtataka kung si Marcos Jr. mismo pumunta. Alam niyo naman, mahilig bumiyahe-biyahe, dahil nga po sa feng shui na sabi ng mga feng shui, nasa baraha daw, nasa kanyang kapalaran na hindi magtatagal sa pwesto. Kaya ang panlaban sa masamang feng shui, yung pag-aalis ng bansa. Hindi magtataka kung gagamitin na naman itong pagkakataon para pumunta. Pero sa 10 miyembro ng ASEAN, 3 lang ang nag-commit na pumunta. Bakit? Kasi alam naman natin na itong gerang ito, wala talagang saysay. Ito po'y gera sa panig ng Amerika at ng Rusya at nakita naman natin kung anong nangyari. Binuyo ng mga Amerikano, lumabang kayo mga Ukraine, suportado namin kayo. Pero ano palang suporta? Till the last Ukrainian dies. Kalahating milyon na pong mga Ukrainians ang namamatay. Siyempre, nagbibigay ng counting pondo para pambili ng armas. Pero ang katotohanan niyan, humihingi na ng suporta sa Zelensky sa buong daigdig kasi hindi sapat ang suporta binibigay ng mga Amerikano. Magaling mambuyo, pero napakababaw naman ang bulsa. Hay nako, ganyan-ganyan pong gusto nila mangyari dito sa ating lugar, dito sa Asia. Gusto nila, talagang ipigilan ang paglakas ng China, no? Dahil sa ngayon ang pinakamakalawanang, pinakamalakas at pinakamaunlad na bansa. Pero ayaw nilang Amerikanong mamamatay. Kaya pag sinabi nilang, our commitment to the Philippines is ironclad, oo, we will defend the Philippines until the last Filipino dies. Tayo po ang babayaan nilang mamatay gaya ng ginawa nila sa Ukraine na hindi naman Amerikanong namamatay, puro Ukrainians. 500,000 na pong namamatay at ibinaba na ngayon ang age of conscription from 27 to 25, pabata na ng pabata. Kasi nauubusan na sila ng mga magdirigma. At anong sinasabi ng mga commentators? Matatalo pa rin ng Ukraine kasi hilaw na hilaw nga ang suporta ng mga Amerika. Ang dapat na ginawa ng Amerikano, nagpadala ng sundalo. Pero siyempre, natuto na sila sa kasaysayan nila na tumututol talaga ang publiko sa Amerika kung mamamatay ang mga kabataang Amerikano. Kaya nga ngayon sila, our commitment is ironclad hanggang mamatay ang huling Pilipino dyan sa labanan laban sa China. Yan ang kanilang motto. Papayag ba kayo? Naku, gumising na kayo. Ha? Wala po talaga mabuti na idudulot ang gera. Kaya nga po ako nagtataka sa estado ng pag-iisip ng presidente. Ayaw ko man paniwalaan yung mga PIDEA leaks na meron daw mga ebidensya na nagpupulburon. Pero ayaw ko paniwalaan yan. Pero paano naman ako hindi magkakaroon ng suspetsya na totoo? Sino bang nasa tamang pag-iisip na gustong magkaroon ng gera? Wala pong tao na nasa tamang pag-iisip na gustong magkagera, lalong-lalo na sa kasaysayan ng Pilipinas.
pinakamadugo at pinakamalupit yung gera natin laban sa mga Amerikano. At nung pangalawang pandaigdigan digmaan, tayo po ang pangalawang talagang napulbos na syudad sa buong daigdig. Mantakin mo, merong Nazi Germany, merong Hapon, and yet, the Manila was the second most ravaged city in World War II. Ganun katindi po naging labanan dito. At anong interest natin sa gera? Di ba ang interest natin magkaroon ng mas mabuting kabuhayan, kinabukasan ng mga anak natin? Wala pong maidudulot na kahit anong maganda ang gera. Kaya ngayon, ang tao na nagkakaladkad sa Pilipinas sa gera, baka wala po talaga sa tamang pag-iisip. Oo nga pala po nakumpirma ko na yung isang report sa dyaryo sa China. Nangangalahati na lang po ang kanilang inaangkat na saging sa Pilipinas. Kung maalala nyo, yung panahon ni Noynoy Aquino, ibinan ang pasok ng saging at ng pinya. Yan po ay dahil nga inaaway ng Pilipinas ang China. Mantakin yung nawawala sa mga magsasaka sa Mindanao. Ngayon, hindi pa nila pinagbabawal ang pagpasok ng pinya at ng saging. Pero nangalahati na po ang inaangkat nila. So malapit na po na maging zero muli siguro ang aangkating nilang saging at pinya. Bakit? Kasi nakikipag-away tayo. Ano ba naman ang masama sa makipag-usap ng matino? Anong masama doon? Ang aking punto nga, nung panahon naman ni dating Presidente Duterte, na kaya naman na magkaroon ng kapayapaan, na kaya naman na isulong yung mga bagay-bagay na po pwedeng isulong gaya ng kalakalan, gaya ng pamumuhunan, gaya ng turismo, at isang tabi muna yung hindi mapagkasundo ang pag-agawa ng teritoryo. Bakit hindi tayo matuto doon sa ating karanasan sa kasaysayan na meron tayong mga dapat gawin para magkaroon ng kapayapaan? Bakit gusto nating magulo ang relasyon ng Pilipinas at ang China? At hindi pa kayo nagtatanong na yung inaasahan nating Amerika na sa tingin natin re-resbakan tayo pag naggulo, sila walang tigil ang pag-uusap nila sa China? Hindi nyo na ba naisip yan? Bakit ang China mismo at ang Amerika nag-uusap? President to president, secretary to secretary, pero tayo wala nang nakikipag-usap. Ang dumadakdak na lang yung mga tagapagsalita na lalo pang pinapainit ang mainit ng relasyon. Bakit ganun? Allergic na ba tayo sa pag-uusap? Talaga bang wala ng pag-asa ng diplomasya? Well, sa totoo lang po, nakasaad sa international law, sa UN Charter, lahat ng sigalot dapat inaayos sa mapapayapang pamamaraan. At nasa saligang batas natin, we renounce war as an instrument of our foreign policy. Pinagbabawal po ang paggera. Yan po ay krimen ng tinatawag aggression. Bakit napaka-war freak natin na parang ang yabang-yabang natin na parang mananalo naman tayo? Samantalang nagsimula lang bumili ng mga bagong barko at eroplano sa panahon ni dating Presidente Duterte at kakaunti lang yan. Wala po talagang laban yan sa sandamukal na armas, eroplano, barko ng China. Bakit nga kinakailangan pang isugal ang buhay ng mga Pilipino? So ang tanong ko, bakit pinayagang bumisita si Zelensky? Well, kasi po, mukhang role model siya ni PBBM. Siya ang American whipping boy. Siya ang American ally. Siya ang American lucky ng mga Amerikano dito sa Asia. Doon sa Al Jazeera, may isang Malaysia na sabi kinahihiya namin yung Pilipinas. Kasi tignan niyo po, sa buong Southeast Asia, tayo lang ang nagpapagamit sa mga Amerikano. Tayo lang nagpagamit ng base militar. Tayo lang ang pumayag na yung naging mitya ng nuclear war sa panig ng Amerika at ng Cuba ay ngayon narito sa ating teritoryo. Kaya nga po, ang tingin nila sa atin talagang sunod-sunuran sa mga Amerikano. Gaya ni Zelensky. Kaya maganda po yung isang cartoon ni Pusang Gala. Sabi ni Zelensky kay PBBM, "It's your turn, bro. Ikaw naman ang magpagamit sa Amerika. Ikaw naman ang pumayag na mamatay ang iyong mga kapwa Pilipino." Wag naman po sana. Tignan natin ang mga komento ng ating mga viewers. Naku, pasensya na kayo. Kailangan lakihan yan kasi ginagamit ko po ay cellphone dahil ako'y abroad pa. Naabutan na ako ng indulto. Ayaw ko naman na hindi mag-spokes hour. Hindi ko alam kung mababasa ko ang inyong mga komento.
Pero anong say nyo? Agree or disagree kayo? Okay? Tingnan natin, subukan natin kung mababasa natin. Okay? Tingnan natin ang unang komento. Ay, mukhang mahirap mabasa. O mukhang hindi lumalabas dahil nasa cellphone tayo. Pero anyway, hindi man natin mabasa, at least natuloy po ang ating spokes hour. Ang sa akin lang naman po, dapat tratuhin natin na bawat buhay ng Pilipino sagrado. Huwag isugal, lalong-lalo na sa pinagbabawal na gera. Wala pong sigalot na hindi malulutas sa mabuting usapan, lalong-lalo na sa mga magkakaratig na bansa.